Sa video na to, ang pag-uusapan natin is the recent change and updates na nangyari. And yung updates na to is about to dun sa 12% value added tax. The reason kaya ako gumawa ng video kasi gusto ko mag-share din ng some tips and practical strategy na pwedeng maka-help for those people na merong negosyo online, nag-advertise and gumagamit ng mga digital online services. So, nalaman ko to kasi may mga friend ako na nag-post and meron din ako nakatanggap na email from Google and ito yung sabi nila. So, from Google, so to comply with local tax requirements, starting June 1, 2025, Google will begin charging 12% value-added tax on all digital goods and services provided to the customers in the Philippines unless we have your Philippine Tax Identification Number. So, meaning to say, magkakaroon ng 12% added tax kung ikaw is gumagamit ng Google Ads Services, YouTube Ads Services, magkakaroon niya ng 12% increase dun sa advertising mo. So, mararamdaman mo kaagad siya kung upfront kasi nga, i-add nila yon dun sa charge, no? Pero, kung meron ka namang batable ka naman and you can declare upfront, maapektuhan talaga and mararamdaman to ng marami. And bukod doon, meron pa akong isang nabasang post from Rob Ranches and hindi lang Facebook yung mismong gagawa nito kasi nga requirement siya. So yung mga foreign digital services na kagaya ng Netflix, ayan, Spotify, Canva, Zoom, Google Ads, YouTube Ads, Facebook, Adobe at marami pang iba is ang gagawin nila is lang ipapas lang nila yung 12% tax to us. So meaning, posible talaga ito yung pinaka-best na gagawin nila, idadagdag ito dun sa presyo. So kung nakasubscribe ka sa Netflix ng $499, magiging $560. Kung gumagamit ka ng Facebook advertising and you spend around 10,000 per month, so plus 1,2. Okay? Kung gumagastos ka ng paid advertising ng 100,000 per month, so plus 12,000. Parang ganon. So meaning, magi-increase, no? Lalaki yung kailangan mong bayaran. And ano yung magiging effect dun sa mga gumagamit ng mga digital online services. Kagaya ko, I'm using Facebook ads, may mga businesses din kami, YouTube ads. So, upfront maapektuhan talaga pagdating sa cash flow. Wala tayong control dun sa mga updates and changes na yan kasi government mismo ang nagsabi nun. So, the only thing na pwede lang nating makontrol sa business natin is yung business natin, no? Ibig sabihin, yung mga product na binebenta natin, yung offer and services na meron tayo. So, one thing na pwede kong ma-share sa'yo para hindi ka masyadong maapektuhan or hindi ka magpa-apekto dun sa mga nangyayari na yon is, number one, kailangan mo mag-focus sa business. Okay? Focus ka dun sa business mo. And ito yung isa sa mga pwede mong gawin. Number one, okay, na kailangan mong gawin, okay, is to improve your product, services mo. So, kailangan mo siyang i-improve. Kasi, once na-improve mo yan, yung offer, yung product mo, services mo, mas maraming kukuha, mas maraming bibili, mas maraming mag-aabil ng services mo dahil ginandahan mo, inayos mo. Okay? Mahirap kasing mag-jump na hindi pa natin na napapaganda yung offer natin na ayos tapos mag-i-increase ka agad ng budget or mag-i-increase ka agad ng price, no? Hindi yun yung best para makabawi ka dun sa value added, 12% value added tax. So, my suggestion is you need to improve your product and services para mag-improve din yung sales and conversion mo. So, sa mga hindi nakakalam, ano ba yung sales, benta? Conversion meaning, yung dami ng taong bibili dun sa binebenta mo. Example, if you are in the e-commerce industry and ang average conversion mo is 2%, so out of 100 people na pupunta dun sa online store mo, dalawa lang ang bumibili. So, once you improve your product and offer is mag-goal mo lang at least 1% increase, additional sales na yon para sa business mo. Okay? So, mag-i-improve din yung sales and conversion mo kapag in-improve mo yung product and offer mo. So, another thing is you need to improve your sales process. Ito, importante ito. And by improving the sales process, hindi lang to yung pagdadagdag ng amount or pagdadagdag ng presyo dun sa binebenta mo.
So, meaning to say, yung sales process kasi is kabuang process ng nangyayari dun sa business model na meron ka. So, if you're selling e-commerce, tapos upfront, kapag binili nila yung worth 1,000 pesos na product, example, ito yung FB, no? Let's say, dito ka nag-advertise sa FB. And then, may pumunta dun sa online store mo, and then bumili ng worth 1K, 1,000 pesos na product, and then, delivered. Okay? Sabihin natin na delivered. Ibig sabihin, kung meron kang profit margin dyan na 20%, so kumita ka dito ng 200 pesos. Not bad, less na lahat. Ngayon, mapapataas yung tinatawag na average order value. So, meron tinatawag na AOB, and then meron din tinatawag na CAC or CAC. So, dito muna tayo sa AOB. So, yung average order value is makukompute mo lang to, depende dun sa average ng mga product na binibili ng lahat ng customers mo. Kukuhanin mo yun. If you're selling 1,000 worth of product, tapos 1,000 people ang bumili nun, automatic 1,000 yung average order value mo. Kasi nga, wala ka namang ibang binebenta pa. But, kung meron kang binebenta on the back end, let's say meron kang upsell or product recommendation on the back end, that's around, sabihin natin, lakihan natin, 10,000 pesos, pwedeng 2K, up to 10,000. So, eto, pwedeng mag-improve yung average order value mo kung meron kang mas malaking offer on the back end. Let's say, from 1K, may improve mo siya ng 2K, 3K. So, assuming na lang natin na may improve mo yung AOV mo ng 3K. So, ibig sabihin, hindi ka talo. Sa marketing budget mo, still, ang advertising mo, assume na lang natin na 100,000 pesos per month. Okay? Wala kang binago, nag-add ka lang ng upsell para yung upsell na to is ma-recommend mo. So, kung i-compute natin, sa 1,000 people na bumili ng worth 1,000 pesos na product, and then, let's assume na 5% lang nun yung kumuha ng upsell mo na worth 10,000. So, meaning, meron kang additional sales revenue na worth 500K. Okay? Ngayon, so kung ito total mo, 1,000 times 1,000 is 1M gross revenue. So, gross revenue. Nag-stop ka na doon. Ngayon, nung naglagay ka ng upsell, no? Pwedeng ito yung instead na bumili sila ng one product, nag-offer ka ng pwedeng good for 12 months na pero worth 10,000 pesos. So, yun yung upsell. So, in total, magkakaroon ka ng 1.5 million gross sales dun sa same budget na binenta mo. So, para to sa may mga business na may mga product na ino-offer online, and even services, applicable din yung upsell, yung add-on services dun sa mga client na sineserve mo. So, ngayon, paano naman natin makukompute yung customer acquisition cost? So, para makompute mo yon is kailangan mo lang i-divide yung ad cost divided by the number of customers. So, automatic, ang lalabas dito is 100 pesos. Okay? Dun sa number of customers na nabenta mo. Kasi 1,000 customers po yan. So, meaning, dito sa CAC mo, so maganda pa rin to. Pero, syempre, allocate po pa din dyan yung cost of goods and other expenses, shipping fee, kung nasa e-commerce ka. Yun yung isa sa pwede mong gawin. You need to improve, no? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, improve your product and offer, improve yung sales and conversion, improve the whole sales process ng business mo. Okay? Kumbaga, sa business kasi, ang pinaka most expensive na gastos pagdating sa business is yung pag-acquire ng customer. Okay? Ito yung pinaka mahal na gastos acquiring customers or acquiring clients kung client ang sineserve mo, kung nag-a-advertise ka sa client mo. So, yun yung pinakamahal. And ano yung pinakasagot kapag sabihin natin, coach, mahal mag-acquire ng customers, siguro hindi na ako mag-a-advertise, no? So, pwedeng yes or pwedeng hindi rin yung maging sagot doon. Kasi, number one, kung hindi ka na mag-a-advertise, number one, bababa yung revenue mo. Kung ang business mo is nakarely only sa paid ads, hindi lang bababa, baka mawalan ka ng revenue. Baka wala ka ng benta
sa mga susunod na araw, sa susunod na buwan kapag in-stop mo yung paid advertising at nagpa-apekto ka dun sa 12% value added tax. So, number 2, retain your budget. Kung magkano yung budget mo sa paid advertising, wala kang babaguhin, retain mo lang yon and add other platform to sell. Okay? Other platform or other strategy para maibenta mo yung product and services na meron ka. So, ano yung mga some strategy na pwede mong gawin? So, kailangan yung business na ginagawa mo or sisimulan mo pa lang is kailangan think long term. One of the best strategy is branding. Okay? So, ibabrand mo, it's either your product or ibabrand mo mismo yung sarili mo at ikaw yung mismo magiging brand ambassador ng business mo. Yung iba naman, kumukuha ng mga brand ambassador or mga artista talagang na nag-i-invest sila ng malaki kasi nga nakikita nila yung balik dun sa investment nila sa branding. So, branding. So, meaning, long-term strategy. Think always long-term pagdating sa business mo. Branding is one of the best strategy sa business para masustain mo at bilhin yung product mo, bumalik sila dun sa business mo, i-consume pa rin nila yung mga product kung consumable yung product mo, paulit-ulit silang bibili dun sa product mo. Ang product mo naman is a one-time purchase lang, so isip ka ng paraan kung paano ka pa makakapag benta ng mga other product na makaka-help dun sa mga unang binili nila dun sa business mo. Example, if you're selling an iPhone, why not gawa ka ng laptop kagaya ng Apple? If you're selling a gimbal, why not magbenta ka ng camera? So parang ganun. If you're selling a tool like accessory, ano pa yung mga other accessories na kakailanganin ng mga customers mo, ay mag-a-add ka. So hindi siya matatapos talaga sa isang product lang. So kapag nag-stop ka doon, stop na rin yung revenue ng business mo. Balik tayo dun sa branding. Importante po yung branding. And ano po yung mga next na pwede mong gawin para hindi ka masyadong affected dun sa mga changes na nangyari? So, itong pag-uusapan natin is mga strategy to. So, one strategy na pwede mong gawin, number 1, hindi lang ikaw yung nagbebenta. Kasi ang challenge sa mga businesses, kung ikaw lang yung nagbebenta para sa mga product mo, di ba? At nawala ka at hindi ka na nagbenta. Sabihin natin, nag-stop ka ng pagbebenta. Tapos na. Wala kang mga other distributors, wala kang mga other sellers, or wala kang mga affiliates na tinatawag. So, sa business, may mga tinatawag po na mga distributors. Okay? Distributors, sellers, and affiliates. Usually, yung distributor, ito yung talaga may mga product movement talaga. Ganun din ang mga sa sellers. Affiliate naman is same kahit product, digital product or services, yung affiliate marketing strategy is applicable sa online. So, lahat ito, yung distributorship, sellers, and affiliate marketing, opening a affiliate program dun sa mga bumili na ng mga customers mo or kahit hindi pa bumili ng mga customers, as long as willing sila to recommend yung product or services mo, just open para sa kanila, and then instead na ibayad mo dun sa mga advertising platform yung cost per acquisition, ibigay mo na lang yun sa mga affiliates mo para still win-win din para sa iyon. And mas magiging mabilis yung branding mo. Okay? Magiging mabilis yung branding strategy mo kasi nga kapag may mga affiliates ka, may mga distributors ka, may mga sellers ka, nakakapag-create yan ng tinatawag na UGC. Ibig sabihin, dumadami yung user-generated content mo ng organic, evergreen, and 100% free. Hindi mo sila sinabihan or hindi mo sila binayaran na gumawa kayo ng content para ibenta mo yung affiliate ko. Yung mga affiliates na yan, yung mga distributors, yung mga sellers na yan, sila na mismo yung mag-i-initiate na gagawa sila ng mga content kasi yun yung one thing na dapat nilang gawin para may alok nila yung brand mo, yung business mo or services mo. So yun yung power kapag meron kang mga distributors, may mga sellers ka at may mga affiliates ka rin sa business mo.
And when it comes sa UGC, no? Pag nagkaroon ka ng UGC, ito na. Meaning to say, more impression or reach. More people, more reach yung pwedeng ma-reach dun sa business mo. Yung mga content kasi na yon, syempre i-upload nila yan sa mga different social media. Pwedeng sa TikTok, sa YouTube, no? Alam mo ba yung YouTube, bakit siya talagang lumalaki? Dahil yan sa mga content creator. Kung wala yung mga content creator sa YouTube, kumbaga yung business sa YouTube is about content. Yung mga creator, kaya inaalagaan ni YouTube, nire-reward ni YouTube yung mga content creators sa platform niya. And YouTube lang, ang pagkakaalam ko na nagbibigay ng malaking content revenue sa mga creators. Meron din naman sa Facebook, guys, and other. Pero I believe YouTube yung pinaka-generous sa lahat. So, ganun yung strategy. And ganun din dapat yung strategy na iniisip mo. Think like YouTube, think like Facebook, meron ng monetization yan, by the way. So, ganun. Encourage mo yung mga affiliates mo, mga distributors and sellers to create content and i-reward mo sila, okay, based on the product na naibebenta nila. So, meaning to say, commission-based to. Based dun sa product revenue na naibenta ng mga affiliates mo, sellers, and distributors. Okay? So, win-win strategy to. And mas madali ka ngayon mag-grow kasi nga hindi mo inasa 100% yung growth ng business mo sa advertising platform like Facebook, Google, TikTok, or kung ano man yung merong advertising platform na ginagamit mo. By the way, hindi natin pwedeng sisihin ang government. May magagawa tayo, yes. But, ang pinaka-best thing na pwede nating magawa is gawin kung ano yung pwede nating magawa or ma-improve dun sa business na meron tayo. So, don't complain. My advice, i-help na lang natin yung mga kasama natin sa business. I-help natin sila by coaching, by helping some strategy and tips na makaka-help para mag-grow din yung business nila. And yun yung pinaka-best thing na tingin kong pwedeng magawa natin sa panahon natin ngayon. And yun naman talaga yung pinaka-goal. Help other businesses thrive and succeed. That's my short point of view and some tips na rin dito sa changes na ginawa. So, maraming salamat. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, make sure to like this video and subscribe. And continuously, nag-upload din ako ng mga content ko, mga training and strategy na makakatulong sa'yo when it comes on sales, marketing, and advertising to help you grow your business. So, my name is Coach Jay. That's it for now. Maraming salamat and see you on the next one. God bless.